serve my country. At so be it. So, yan ang nagwaduulin. Destiny ko. At dahil tuta lang daw ng China si Digong, kaya pinagsisihan niya nga raw. Pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. They will not be spared. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Ako namang nagmamakaawa. Kasi it will divide the nation. Papayag ka bang mailibing sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Marcos? Yes. Definitely yes. Because it has divided the country until now. Halos lahat ng Ilocano galit kung bakit ganon ang nangyari. It's time to heal. Binigay sa iyong pangakong totoo. Binigyan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ng go signal ng pamilya Marcos na ituloy na ang paglilibing sa labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Can we now proceed? So yes, you can. I've said before, I will not take my word back. Bukang bibig na noong panahon pa ng kampanya ni nooy Davao City Mayor at ngayon Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpayag na maihimlay sa libingan ng mga bayani ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Pangakong kanyang pinanindigan hanggang sa maupo sa Malacanang. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Ito yung mga blanco. Hindi mo na nagpasa-ilo with blank. It is not allowed by law. You cannot pass an incomplete appropriation or bill for that matter, whatever. It could be filled up before or after sa Congress. Pagka ganon, what must be submitted is a true and correct figure coming out as prepared by the budget submitted to Congress for appropriation. Pagkaputol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget. It's not only inaccurate, but I think the budget is in totality invalid. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GA without with a blank. He's lying. Ang balita ko, may warrant daw ako po. Hindi, totoo. Yung sa ICC or something. Matagal na akong hinahabol ng mga putang ina. Ano man ang kasalanan ko na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may konting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Assuming na totoo talaga yung naririnig ninyo. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak? Whatever happened in the past, ako na yung fruit sa ating law enforcement pati military. Sinabi ko na I will protect you and I will tako ang managot sa lahat.